Kaya, alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya, at kung paano paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. May mga sitwasyon sa buhay na tila hindi patas, may gumagawa ng mali pero parang walang nangyayari, habang ang nagsisikap maging tama ay nahihirapan. Sa ganitong mga sandali, madaling panghinaan ng loob o magduda kung may katarungan pa ba talaga. Ipinapaalala ng salita ng Diyos na alam ng Panginoon kung paano iligtas ang kanyang mga lingkod sa gitna ng pagsubok at kung paano haharapin ang kasamaan sa tamang panahon. Hindi siya bulag sa nangyayari at hindi rin niya pinababayaan ang kanyang bayan. Tinatawag tayo na piliin ang tama kahit walang nakakakita at kahit hindi agad nalilinaw ang sitwasyon. Kapag ikaw ay napagbintangan o nasaktan ng maling paratang, iwasan ang gumanti o palalain pa ang usapan. Piliin ang maging maingat sa salita, panatilihin ang integridad, at ipagkatiwala sa Diyos ang katotohanan habang ginagawa mo pa rin ang tama sa harap ng iba. Si Leah ay napagbintangan ng kanyang kapitbahay na siya ang nagkakalat ng maling kwento tungkol sa kanya. Kumalat ito sa kanilang lugar at maraming naniwala kahit hindi totoo. May pagkakataon si Leah na ipagtanggol ang sarili sa paraang makakasakit din sa iba, pero pinili niyang hindi pumatol sa tsismis. Sa halip, nagpatuloy siya sa pakikitungo ng may paggalang at iniwasan ang pagpapalala pa ng sitwasyon. Hindi agad naayos ang isyu, pero sa paglipas ng panahon, unti-unting lumabas ang katotohanan. Doon niya nakita na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa hustisya at siya ang kumikilos sa tamang panahon. Ganito rin ang sinasabi sa atin, ang Diyos ay makatarungan at tapat, kaya maaari tayong mamuhay ng may integridad. Nagtitiwala na siya ang bahala sa katotohanan at sa hustisya. Panginoon, salamat po dahil kayo ay makatarungan at tapat sa pagliligtas. Tulungan mo akong magtiwala sa inyo sa gitna ng mga sitwasyong tila hindi patas. Bigyan mo ako ng lakas na piliin ang tama kahit mahirap at ipaubaya sa inyo ang hustisya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.